Ibabahagi ko po mga kapatid kung paano ko po ina-apply ang discipleship sa church at sa pamamagitan po ng testimony mga kapatid at yung mga points na ibibigay ko po sa atin ay magpakita po sa atin na kung paano ba natin ito pwede pang gawin sa ating iglesia. So ibig pong sabihin, kami po na mga ginagamit ng Panginoon ay nag-a-apply din kung ano yung mga bagay na nadidinig namin at dahilan kung bakit din kami itinatayo ng Lord. So hindi lang po kami nakapakinig, hindi lang po kami nagsasalita, kundi this time, paano namin ito isinasagawa? At sa gayon ay magkatulong-tulungan po tayo at sa pamamagitan din naman ng mga testimony po ninyo ay makikita din namin kung paano natin ito na isasagawa. At pag nabasa po natin yung mga patutuon na yan, ay paano pa makapaglilingkod ang ministry sa mga susunod nating pagtitipon. Okay? So, simulan ko po sandali sa isang panalangin. Father God, salamat sa opportunity na muli dinala mo ako sa lugar po na ito, sa kabila, Panginoon, ng mga maraming kaabalahan sa buhay at yung mga kasama ko din, ganun din, Lord. Marami din mga kaabalahan sa buhay, pero dahil nagtitiwala kami, lagi kayong may ibinababang sariwa, kaya kami naririto. Kaya mga po, Panginoon, na ang aming isipan at puso ay patuloy niyong buksan upang nakapokus kami sa application kung paano namin isasagawa ang anumang bagay na natututunan po namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Okay? So, maikwento ko lang po sandali mga kapatid. Nung Sunday po, this last Sunday lamang, nag-start po ang service namin ng saktong alas 8. So, sa totoo lang po, dati, ang service po namin ay 9 o'clock, pero nakakapag-start na kami ng 9:30. So, ganun po yung pero po rin ng Panginoon. Kasi, simula po nung habang tumatagal po ako sa mga coaching and mentoring na attend po ako, hindi pala basta makukuha lang sa isang lecture yung pagbabago ng culture. Ngayon, kada po may nagtuturo ng mga, yung tamang culture daw sa oras, na-challenge ako, kaya lang hindi ko pa yun nagagawa. Hanggang sa tumatagal, pag nakakarinig ako ng ibang pastor na ginagawa na rin nila ito, nakakaranas na ako sa sarili ko ng pressure na, ba't sa akin hindi nangyayari? Ba't sila pwede pala? So, yun po ang naging tulong sa akin ng aking tuloy-tuloy na pagdalo po sa mga coaching, mga mentoring na katulad po ng ganito. Ganun pala kapag paulit-ulit, saka lamang po siya nagmamanifest. Sa akin po yun mga kapatid. Alas 8 and then natapos po kami ng alas 10. Now, nung matapos po kami ng alas 10 mga kapatid, 10 to 10:30, every Sunday po kasi ako po ay nagpapaluto ng isang malaking kaldero ng lugaw at namimili po ako sa palengke ng tokwa. So pinapapirito ko po yun, and then meron po akong isang disciple na napakagaling pong gumawa ng suka na talagang kapag nakatikim ka, hindi ka pwedeng hindi mag-uuwi. Talagang gusto mong mag-uwi. Ganon. So, na-enjoy po nila yon yung time na yun. Then 10:30, nagkaroon po kami ng divided session na. Kasi po, doon namin ginagawa yung aming training. So, meron pong nagpo-post encounter, meron pong nag-School of Leaders 1, and then meron din nag-SOL 2. So, ganun po mga kapatid ang amin pong ginagawa. Kaya, ganun po yung Sunday po namin. And then, natatapos po kami ng 11:30, and then, 11:30 po uwian na. Pag uwi ko po mga kapatid, ganito po nangyari. Naalala ko kasi every Sunday po ng gabi, kami ay merong banding ng lahat ng aking primary. And then, sabi ko, teka, bibili ako ng pagkain. So, nagpunta po ako ng Save More kasi malapit lang naman po yun sa church namin yung Save More. So, nakabisikleta po ako. Ngayon, bumili po ako ng 3 kilong manok. Ang bigat pala ng 3 kilo na yon, inilagay ko po siya doon sa manubela. At saka po ako pumunta na, uuwi na ako doon sa office namin. Habang nagdadrive po ako, napansin ko yung kalsada, medyo mamasa-masa. Sabi ko, hindi naman umulan, pero bakit parang mamasa-masa? Ayun pala, mga langis yun. Dahil nalaman ko na may dumaan palang truck doon na tumatagas yung kanyang langis sa sasakyan. So, nagulong-gulungan. So,
na po, ako mahalat na. Hanggang sa nung ako na po ang dumadaan doon, so normal lang po yung takbo ko kasi marami namang tricycle doon, mabagal lang po yun. Hanggang sa nung nagpreno po ako ng konti mga kapatid, alam niyo po ang nangyari, yung gulong po sa harapan, dumaustos na ganon, at yung bigat po ng 3 kilong manok na nasa manubela ko, hinatak pababa, kaya ako din po nahatak ngayon, nabaldog po ang ulo ko sa simento. Kaya po ako yung nagkaroon ng sugat dito ngayon. Pagkabaldo kong ganyan, so nakahiga po akong ganoon, yung jeep nakahinto lang. So, agad-agad po akong tumayo at pagkatapos ay nagpunta ako dun sa gilid. So, ang una ko, may tinawagan ko agad yung isang disciple ngayon. Sabi ko, na, punta ka nga dito, na-aksidente ako. Tapos napansin ko na may mga tumutulo ng dugo. Sabi ko, saan kaya galing yun? Saan kaya galing yun? Tapos alam ko, may sugat ako kasi nabaldog ako eh. Tapos nung tinanggal ko yung sunglass kong ganyan, may mga dugo dun sa sunglass kong ganoon, hanggang sa, hindi ko na alam. So ang ginawa ko, nag-selfie ho ako dun eh. Nag-picture-picture. Kaya parang, titignan ko ngayon kung saan nanggagaling yung dugong ganyan. Hanggang sa, nagaganon-ganon, teka, sobrang maliwanag. Natapat ako dun sa kalsada, nakatingin yung mga tao sa akin. Na-disgrasya na ika, nagse-selfie pa dun. Kaya ka lang naman ginagawa yun, para makita ko kung saan nanggagaling. At nakita ko, may sugat po ako dito, nung Sunday lang po yan mga kapatid, tanghali, Sunday, and then, nagdila ko nabiyak yung isa kong ngipin. So sabi ko, sakit yung ngipin ko. So hanggang sa dumating na yung disciples, so ang ginawa, may dumating pang isa, nag-contact pala, so para akong sinundo ng mga inuwi po ako doon sa office. Pagdating sa office, sinet up agad nila lahat. Nandun na po yung mga bulak. Pagdating ko doon, nakaset na. So, eto po ngayon, nililinisan nila ako. Dumating si mother ko ngayon. Hindi pwedeng hindi daw ako ipa-CT scan. So, nung una ang ginawa ko, may sugat pa ho ako dito. Yung dugo, pinunasan nila. Nilinis ako lahat. May gasa. Dumiretso po agad ako sa dentista. At nagpabunot agad ako kasi masakit. Kasi kung tatagalan ko pa yon, di ba yung laman pag nahahanginan, masakit. So, pinabunot ko po siya, and then after ko po siyang ipabunot ngayon, umuwi na po ako, wala na ako nararamdamang sakit, pero may bulak na nakapasak sa bibig kong ganyan. May mentoring kami sa gabi. Sabi ng mga kasama ko, Pastor, baka hindi mo na ako kayanin. Sa alin ang hindi ko kakayanin? Yung makita kayo, kaya ko yun. Ang hindi ko kaya magsalita. Sabi kong ganun sa kanila. Kaya hindi pwedeng i-postpone yan. Ang banding kako, yung magkita-kita tayo, hindi yung mag-lecturean tayo. Kino-communicate ko po sa aking laptop. Kasi hindi ako pwedeng magsalita dahil dudugo eh. So ganun po ang ginagawa ko. Sige ngayon, dumating si mother, pinilit ako na pumunta sa ospital, sa doktor, and then so nagpa-CT scan ako on the spot, and then awa ng Panginoon, pagkatapos kong ihiga doon, ipinakita agad sa akin na walang kahit na anumang damage, walang dugo sa utak, wala. So babalikan na lang po yung resulta. Awa ng Diyos, kahapon binalikan ko, ay klaro naman po ang lahat. Now, kaya ko po nababanggit ito mga kapatid, sapagkat nais ko pong ipakita yung proseso. I believe that's part of discipleship. Alin po ang part ng discipleship doon? Yung bang mayroon kaming training ng aking mga disciples, and then itinuloy ko pa rin. Hindi ko kinancel yung schedule. Hindi po iyon lang mga kapatid. Ang sinasabi kong discipleship, yung laman ng puso ko, that after the service, nasa puso kong darating itong mga tao na ito at kailangan i-prepare ko ang lahat ng i-prepare dahil very important person itong mga tao ito sa buhay ko. At hindi pwedeng paulamin ko lang sila ng ganitong tuyo o kung ano pa man. Bagay kahit tuyo, sangkapan mo na napakasarap po nun. Pero ang sabi ko, Lord, gusto ko pag nag-meeting kami, kulang na lang mga kapatid, kahit kami lang, yung mga leaders, ipaglalatag ko sila ng carpet. So yun yung time, yun yung nasa puso ko, hindi pa po ako na-aksidente. And then, dala-dala ko po yung bigat po na yun. May kinalaman din sa discipleship mga kapatid. Kasi, discipleship for me is relationship. Okay? So natutunan ko po ito nung sinasabi sa Baguio, no? Kapag mayroon ka daw tamang pananaw, ay magkakaroon ka ng tamang galaw. So nakita ko po, then after nung yung pangyayari po na yun, nung nag-start na po yung training namin,
gracious ho. Para akong prinsipe doon. O pastor, diyan ka lang, di ka po pwedeng magbuhat, di ka po pwedeng magkahit ano. Kami lahat po ang gagawa. So yung nagpakanta, yung nagpa-play, pinilay din po nila kahit kami mga kapatid sa church, pinilay din namin ito, pinakinggan po namin, yung pinakinggan natin kanina mga kapatid. And then, ang nag-facilitate po, and then nasabi ng aking mga disciples, pastor, nandun din yung mga adult, yung mga council. Talaga ganun pala ang discipleship. Ano man ang may mangyari sa ating pastor, magpapatuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. So, umiiyak po sila, nagpapalakpakan sila sa kabutihan ng Panginoon. Bakit? Hindi dahil doon sa ako'y naligtas doon, kundi mayroong prosesong pinagdadaanan. So, ibig sabihin, lahat ng pangyayaring yun, ang isa lang ang ibig sabihin noon, discipleship. At sabi nila sa akin, yung nanay ko po umiiyak, nagpatotoo siya, sabi, siyempre, una nanay ko po yun, talaga mahahabag sa akin yun. Pero meron po siyang puntong sinabi, kasi po siya ang humahawak ng primary ng kababaihan sa aming pong simbahan. And then sabi niya, mga kapatid, tingnan niyo po ang ating pastor. Kanina lamang umaga, imininsahe niya sa atin, loving God, loving people. Eh, nasa loving people na kami. So, sa loving people, may dalawang bahagi yan, loving your brethren, and then loving other people. Now, sabi ni Pastor, tingnan niyo po mga kapatid ang ating pastor. Hindi lang niya itinuturo ito. Kumbaga, may dala-dala siyang 3 kilong manok. Dahil gusto niya na pagdating doon, hindi lang lecture ang ibibigay niya. Gusto niya may banding pa tayo. Then mga kapatid, then na-realize ko, sabi ko, Lord, salamat po. Kasi yung nadinig ko po sa Baguio, bagamat itinuturo ko po ito, galing kami ng Tarlac, itinuturo ko po ito mga kapatid. Pero nadinig ko, parang sabi ko, wow, Lord, dahil binigyan mo ako ng tamang pananaw doon sa pag-attend ko sa Baguio, sa Elders Gate. And then, yung galaw ko po pala ngayon, ay may kinalaman sa discipleship ng aming church. No? Bagamat medyo nagkanda-sugat-sugat ng konti, no? Pero ang nakita ko hindi yung sugat. Bago pa ma-aksidente, may discipleship ng kilos na nagaganap sa aking buhay. So parang ganun din mga kapatid ang nais kong ipuntos. Discipleship is not about yung nakaupo tayo dito. Amen? Kahit nasa bahay ka, pwedeng merong discipleship. Amen? Kahit nandun ka sa trabaho mo, nagaganap pa rin ang discipleship. Pwede po ba natin i-check sandali? Bago natin nadinig itong announcement na ito, may discipleship na bang nagaganap? Okay. So ako po, bilang pastor mga kapatid, ang nasa isip ko po yung aking mga disciples. But the question is this, yung mga dinidisciple naman ba, may discipleship din kayang nagaganap. Ano kaya ang dadalhin ko para naman sumaya din yung mga kasama ko pag nagkita-kita kaming lahat? Hello? Di ba? So ang discipleship ay hindi lamang yung 10 a.m. o 4 p.m. Hindi lang yun ang discipleship mga kapatid. Ang discipleship ay hindi lang po yung mga materials na ibinaba sa atin. Because discipleship is your everyday life. Amen? Yung every moment sa buhay natin, nandun ang discipleship mga kapatid. So, pag may tamang pananaw, and then, merong tamang galaw. Ano yung tamang pananaw? Nakikita ko mga kapatid, ako po nakita ko sa training. Kung merong isang bagay sa buhay ko, na ito, lalo po, bago ko lang po ito natutunan. Nung ako po'y umaattend ng UFCTC, and then hanggang sa niloob ng Panginoon na itinatayo niya po ako sa harapan. Nung ako po'y nagtuturo na, tumatayo na po, meron pong isang pastor ng The Seed of Faith United Methodist Church ng Santa Maria. Yung kanila pong pastor ay napaka-simple lamang, napakatahimik. Pag umaattend po ng UFCTC yun, may doctorate degree po siya, and then nauupo lang po siya, napaka-quiet niya. Kung ano yung madinig niya sa akin, madinig niya sa mga kasama ko doon, sinusulat niya lang, ganun lang. Then laging ganun ang nakikita ko po. Alam niyo po, lumipas po ang mga ilang buwan, maya-maya, nagulat po ako. Nag-testimony po siya. Aba, yung testimony niya, medyo may pagyanig na nangyayari sa church nila.
Okay? Hanggang sa yung sa church po nila ngayon ay nagkakanda traffic na sa harapan, no? Pag nag-uuwian daw, nagta-traffic na, namumblema na si mayor, at pagkatapos naman pati yung simbahan ng Katoliko doon sa kabila, nauubusan na ng paparkingan yun dahil naunahan na ng mga Methodist doon, no? So kailangan mong mag-assign. And then sabi ko, wow, teka, bakit ako tumatayo sa harapan, nagtuturo, yung church namin walang traffic? Sabi ko, ba't ganon? Samantalang ako yung nagtuturo, siya yung tinuturoan, pero sa kanila nagkakanta traffic. Sa amin hindi, at nag-aabot-abot yung mga aatin ng first service, no? Paglabas ng mga tao ngayon, nagigit-gitan, nababalik tuloy-ulit sila, no? Talagang ganun po yung kinikwento at nakita ko rin po sa video. May video po mga kapatid na kinover, may isang group from Pampanga. Pinuntahan po sila doon at kinover talaga kung ano yung nangyayari doon sa kanila. So nakita ko po sa video mga kapatid na ganoon, active ang kanilang mga small group. And then sabi ko, Lord, binibigyan niyo po ako ng tamang pananaw. Na kahit ako'y tumatayo, Lord, ako'y mag-aaral pa rin. Kaya po pag may mga mentoring at training, may nagsasalita po sa harap, hanggat maaari, ako po mayroong notebook, mayroong ballpen, at isinusulat ko. Dahil sabi ko, Lord, kailangan ko magkaroon ng tamang pananaw. Hindi ako basta tagapagturo, kundi ako'y mag-aaral. Ako'y mag-aaral. Kaya kanina sa groupings ng mga laiko natin, isang lumutang po doon na kaya daw sila laging nandito at nagpapatuloy sapagkat naniniwala silang may gagawin pa ang Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah? At napansin ko rin po kanina lamang habang nasa tricycle, kapag may tamang pananaw, may tamang galaw, doon pala lalabas yung tamang pananalita ng isang nagdi-disciple. Yung tamang pananalita. Alam niyo ho, si Evan kahapon, kasi pinuntahan po ako ng girlfriend ko, hinatid ko po siya sa sakayan, and then doon nag-aantay yung cell member ni John. Si John yung primary ko po. Problemado po siya. Sabi niya, Pastor, ito po ako, problema na, pasensya na po, kontak ako sa inyo, medyo may matindi akong problema. Sabi ko, ngayon, ito pong si Evan, ay pinoproblema po siya ni John. Isa po siya sa inaalagaan, ibinibigay ang buhay. Primary ko po itong si John, kaya lang bad trip siya. Bakit ganun, Pastor? Inaalagaan ko na siya, ibinibigay ko na, ang hirap niyang hagilapin. Ang hirap niyang hanapin, ite-text mo, hindi sumasagot. Ganun ang ganun. And then sabi ko, sa palagay mo, kung si Evan, yung ililinya sa mga pipiliin ni Lord, pipiliin kaya siya? So, natawa siya ngayon. Oo nga. Ang point ko sa kanya, pumanap ka pa. Pero nandyan lang naman siya, pag bumalik siya, disciple mo lang. Ngayon po, ito nangyari. Ang kwento kasi tungkol kay Evan, hindi kay John. Nung nakipagkita po sa akin, inamin niya sa akin, sabi niya, Pastor, sa totoo lang, sa dami ng problema ko, kasi kabataan din po. Sa dami po ng problema ko sa family ko, and then sa sarili ko, parang hindi na ako makamove. Sabi niya gano'n. Tuwing sasama ako dun sa cell group na yun, pakiramdam ko, hindi naman nila ako matutugunan sa aking problema. Parang irrelevant yung pag-uusap, tatanungin ako, ba't di ako naka-attend ng cell group? Parang ang concern na lang sa akin, attendance. Ba't di ka naka-attend? Ba't wala ka? Ba't di ka sumagot? So parang, gano'n ang kanyang feeling din. Sabi ko, okay, nakuha mo na attention ko. Okay. So, ano bang atin? So, hanggang sa nagkwento po siya. Ngayon, nung nagkikwento na siya tungkol sa person na nabuhay niya, sa tatay niya, halos parang itinatakwil siya ngayon kasi nung nakainom siya, nakatulog siya sa labas ng pintuan, ginigising siya, minura niya tatay niya na hindi niya alam. So, hindi niya po alam yun. So, yun ang problema niya na parang ang layo-layo ng loob sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero alam niyo mga kapatid, ako'y nahihilo doon sa dami na kinuwento niyang problema. Pero sabi ko, hindi ka sandali. Kailangan ko ibalik ito sa discipleship. And then sabi ko sa kanya, Nak, sa totoo lang ako, ganito huwag ka nang malikot. Malikot ka kasi. Kita mo, ito yung mga taong nagmamahal sa'yo. Tinetext ka, inaalagaan ka, umiiyak sa akin, nag-aalala sa'yo. Bin mong kalalaking tao, gusto mag-alaga ng lalaki. Kita-kita, Matthew yun . Si John, yung aking primary, nag-aaral po sa
marine engineering, industrial engineering. And then all of a sudden, ganyan na pares kayong matipuno. Tapos bigla mo, concern sa'yo. Sabi ko saka, hindi niya gagawin yun kung di lang dahil sa Panginoon. Ngayon, eto ka naman, yung mga taong gusto mong samahan ngayon, makakainuman mo, pero after ng inuman, wala na uli. Tapos mamumura mo ngayon yung tatay mo. No? Sabihin, eto yung nagbibigay sa'yo, nilalayuan mo. And then, alam niyo, marami akong mga naipaliwanag po sa kanya, na ako yung nagulat din sa sarili ko, and then sabi niya, opo nga, Pastor, hindi ko binigyan ng pagkakataon itong cell group ko na makasama ko. So, ako'y gulat na gulat din. So, isang bagay na nakita ko mga kapatid, yung pag-attend ko po ng Aldous Gate, kapag pala meron ka ng tamang pananaw, may tamang galaw ka, bibigyan ka ng Panginoon ng tamang salita sa disciple mo. Amen? Meron kang confidence na ibahagi, magsalita sa buhay. Magsalita sa buhay. Noon, takot po ako mga kapatid, pero lalo nung nadinig ko po yung sinasabing barbership. Di ba? Ikikwento ko sa kanya yung tungkol lang kay Erap barbership at nasabi niya, oo nga, ganun pala ako. Sabi niya. So, bukas po, mag-meet uli kami para ipagharapin ko silang dalawa po mga kapatid. So, pag may tamang pananaw, may tamang galaw, at may tamang salita. Okay? Now, ang church din po ay tinawag na rescuer, no? Nagre-rescue to rescue souls. Kausap ko po nung Sunday yung isang pinakamatagal ng council member ng church po namin at medyo hindi po siya sa process ng discipleship. Hanggang sa na-share ko po sa kanya, simula po nung ako'y nagpastor, nakagista ko po sa isang traditional church, and then dito po sa traditional church na ito, basta may konti ka ng programa, meron kang naka-line up na mga sunod-sunod na activities, na budgetan mo na, sino speaker, no, naka-line up na po yun, aantayin mo na lang dumating yun eh. At pag dumadating na siya, lalagyan mo lang ng tao, gagalaw na. Sabi ko, parang ang iningatan lang natin noon, sabi ko, parang ang iningatan ko lang noon bilang pastor, magganap yung mga activity. Pero yung church natin to rescue soul, sabi ko, ba't parang mas naging busy pa ako dun sa mga activity na yun na magganap? Yung mga napagplanuhan na yun ay kailangan maisakatuparan kaysa dun sa makita yung nag-aakay ng kaluluwa. So, nung naintindihan ko po yung sa Baguio, mga kapatid, nung umatin po ako doon, binago po yung aking pananaw. Kaya, pagbabago ko, sabi ko, Lord, kailangan, kaya magkakaroon ng activity kasi ang nagtulak, kailangan mag-akay ng kaluluwa. So, yun po yung time, yun po yung ginagawa namin ngayon at meron po mga magaganda pong nangyayari sa church. Okay? And then, yung matindi pong natanggap ko po doon, yung raising up disciples to whom the multitude will follow. Hindi ka lang pala nag-aalaga, nagiging close sa'yo, no? Pag close na sa'yo, ay salamat, close na kami, no? Talagang magkakasama kami. Pero, yung salitang, the multitude will follow, yun ang problema ko. Naging close kami, sama-sama kami, pero hindi sila lapitin ng crowd. Yung tao hindi sumusunod sa kanila, hindi sila makapag-open, pero tagumpay na naging close kami sa isa't isa. Pero ang multitude ay hindi sumusunod. So, yan po mga katotohanan na yan mga kapatid. Nagkaroon po ako ng practical application na pinalakas ko po pagbaba ng Aldous Gate at nung pastor's training. Number one mga kapatid, yung time ko po sa kanila, lalo ko pong pinalakas. Okay? Tulad po ng nabanggit ko mga kapatid, yung mga pagkakape-kape. Ngayon po, hindi na po ako masyado nagkakape kasi nagkakaroon po ako ng reflux, GERD. Okay? Gastro, esophageal, parang gano'n reflux. And then, so bawal po sa akin yung mga kape. And then, alam niyo po ang nauso doon, kasi may nagbukas doon ng ice cream store. Plus, meron din po doon sa amin yung Razon Halo-Halo. Alam niyo yung Razon Halo-Halo? Okay? So, ang ginagawa ko po mga kapatid, pag meron akong gustong kausapin, pumupunta kami doon at doon kami kumakain. Mahaba-habang usapan. Okay? So, I spent time with them at tulad ng alam mong nangyari mga kapatid, yung kinuwento ko po kanina, sa amin po, pag sinabi namin may bonding, ang ibig sabihin po nun ay may kainan. Pero sa dulo po nun, may babaan. Ano ibig sabihin ng babaan? Kasi di ba, pag nagkainan na, close na,
At doon mas masarap magbaba ng mga bagay na dapat matutunan. Amen po ba yun? Diba, no? Pagkatapos nyo magkainan ngayon, eto na. Kaya nakakapag-share po ako sa kanila, mga kapatid. Okay? So, I spend time with them. Number 2, mga kapatid, modeling strategy. Modeling strategy. Katulad na lamang po doon sa pagpapatanggap sa Panginoon. So, ibinaba ko po sa kanila kung paano mag-win ng kaluluwa. Then, challenge ko po sila. Sabi ko, bago nila ito gawin, kailangan makita nilang ako mismo gumagawa. So, challenge ko po sila, kasi bisa may mga lakad ako na hindi ko naman sila kasama. Pag nag-share ako, hindi naman nila nakikita. Ang sabi ko ngayon ganito, okay, mga kapatid, pag meron kayong kaibigan na kakilala, pinsan na gusto nyo makakilala kay God, sige, dalhin nyo sa office, schedule nyo, magpapatimpla ko ng bibili ako ng yung pizza kasi may mga usong Cyrus pizza ngayon doon na 60 pesos, yung isang malaking box na yun. No? So, masarap talaga siya. So, sabi ko, sige, special ang dating, dalhin nyo doon. Hanggang sa, pag dinala po nila doon, on the spot, mga kapatid, pinapakita ko po sa kanila kung paano gawin yung pagpapatanggap sa Panginoon. Kung paano gawin. Isang araw po, itong 4 na grupo, nagpunta sila doon sa ice creaman. Pagdating po nila doon, nakabisikleta sila, sabi niya isa, si John Del, yung minsan sinama ko po dito. Sabi niya, Pastor, hindi pala nila kasama. Uy, di ba meron tayong assignment? Sabi, ayaw nga pa nun, may assignment tayo sisiyan. O ayun, yung dalawa, nakatayo. Sabi, may dalawang kabataan po doon na parang nagsaserve. Sabi niya, tara, share na natin. Sabi niya, sige, mauna ka, share mo dali. Share daw. Hanggang sa tumayo yung isa ngayon, si Brian. Pag tayo ni Brian ngayon, nung share niya na, biglang tinamaan ng hiya, kumuha na lang ng tissue, bumalik na ulit sa upuan. Sabi niya, ba't di mo sinima? Hinihiya ako eh. Hindi po nila na-share ang mga kapatid, pero isang bagay na nakita ko, simula po nung nakita nila mga kapatid sa akin, nagkaroon sila ng desire na gawin din yung bagay na yun. Okay? Kaya po alam nyo, simula po noon, itong ina-apply po namin ito, yung kailangan kasing i-model. Alam niyo po, kung bibilangin ko siguro meron po mga 15 tao na mga kabataan ang tumanggap sa Panginoon na dinadala po nila. 15 kabataan, kaya nga po nasa Facebook naka-post po dun sa Facebook yung mga bagong nakakasama, bagong ini-invite doon, at yung iba po mga kapatid nakakasama na namin. At meron nga pong isa doon, binabaan namin, nag-spend time ako sa kanya, ngayon po kasama namin, and then yung sumunod na Sunday, yung kapatid naman ang kasama. Alam niyo, nakakatuwa, nung lumabas po ito, yung ina-apply ko po yung nangyari ko sa Baguio mga kapatid, sabi ko, wow, parang maraming nadagdag sa kaharian ng Panginoon. At nadidinig ko rin, magmula sa Tarlac, noon, sa Nueva Ecija, nasa doon kami sa UMCT po ba yun, di ba? May mga nagpatotoo mga kapatid na talaga nagpatanggap sila. At nakatutuwa yung isang pastor natin mga kapatid, ang unang nawin niya, Pastora, yung kanyang pamilya. Wow! Nakikita ko doon sa mukha niya yung kanyang kagalakan mga kapatid. So, yung ma-i-model, gayon din po mga kapatid, yung devotion, nung ibinaba po sa amin yung pattern ng devotion, ginawa ko po yun at pagkatapos ay ipinapakita ko sa mga disciples. Nung nakaraan po, kahapon, yung si Mark at saka si Anthony, bagong tanggap po sa Panginoon yun, nagpunta po doon at gusto daw nilang matutong mag-devotion. Sa loob-loob ko, saan na naman nadinig yung devotion na yan? Ayun pala, pag pumupunta sila doon sa office o pumupunta doon sa mga ibang kabataan, inaabutan nila, nagsusulat. Ano yan? Devotion. Kaya nang nagpunta doon sa office, gusto daw matuto mag-devotion. So sabi ko, sige, kako tira, habi ka. Naubusan ko kami ng ballpen doon sa office. Ang ginawa ko, tara, labas tayo. Naglakad po kami, pumunta kami ng palengke, bumili kami ng ballpen, and then bumalik kami doon, hanggang sa pinakuha ko sila ng coupon ban, 2 tinupi, sinulat my personal devotion. So, hanggang sa tinuro ko po sa kanila yung pattern kung ano po yung ginawa natin doon sa UMCT, yung step by step na ganoon, ginawa ko po sa kanila. And then sabi ko, bukas checking ko yan. Alam niyo mga kapatid,
nakatutuwa po kasi isang bagay na lumutang sa akin ngayong taong ito, yung modeling. Okay? Yung kailangan mag-share ka sa kanila ng effective strategy at saka na maging model. Okay? So, ano po yung naging minodel ko po sa kanila? Devotion, kailangan ako mismo, and then yung one verse evangelism, okay, pagpe-present po nito, at next Sunday po yung OVB. Yung OVB. Na-share ko na po dahil yun nga, pinuntahan ako ni Hannah kahapon. Na-share ko po sa kanya yung one verse evangelism, kung paano ito i-present, at yung OVB. Alam niyo, tuwang-tuwa siya, sabi niya, napakaganda naman ito. Napakaganda naman ito. Okay? So dahil effective ito, therefore, gagawin kong malinaw para maibaba ko. Okay? And then, build, nurturing, and affirming relationship. Build. Yung bubuo pa po ako ng yung mga moment na kung saan lalalim po kami. Kaya dito mga kapatid, sa lalalim kami, yung mga joke time. Kailangan may saya din. Nung nakaraan po, di ba yung ngipin ko dito, bungi. Nakaganyan ako. Sabi na, Pastor, paano ba yan? Gagamitin ka pa ba ng Panginoon, tapos bungi ka? Di ang ngiti ko na lang ganyan. Ganun lang. Parang hindi kita yung gilid dito. Tapos nung may mga dugo-dugo pang ganyan, sabi nga, si Pastor, kahit ganun na, nagpapatawa pa rin. Ang point mga kapatid, sabi ko, dahil nakita ko po sa Baguio, hindi pala talaga basta lecture ito. Bagamat matagal ko nang alam na hindi ito lecture. Pero merong isang bagay na nabago sa buhay ko mga kapatid nung umattend po ako noon. At opportunity yon na binigay sa akin ng Panginoon na hindi ko siya nadinig, hindi ko po siya nakita. Ginamit po yung mga nagsalita doon para mag-reveal sa puso ko kung ano yung mga dapat kong gawin. And then, yung mga moment po na yon, then sabi ko na, Lord, mas lalo ko pa pong palalakasin yung mga bonding moment po natin. Kaya nakilala doon sa amin, pag sinabi ng bonding, ibig kong sabihin may kainan. May kainan. Alam mo yung kainan, yung kahit simple man lang, kape, o yung magluto ka ng espasol, di ba? Kahit ano mga kapatid, hanggang sa makabuo kayo ng mga kakaibang moment. Ngayon po ako, lagi nilang pinipilit na maglaro ng basketball. Hindi naman ako naglalaro ng basketball. Kaya ang ginagawa ko, pinagtitripan nila kasi ako . O yan, si Pastor, magaling mag-basketball yan. Tara, Pastor, laro tayo. Sige, ngayon na? Ginagawa ko po sila sabi, hindi ko naman lalaro. Alam ko pala . Sabihin, yung mga moment na tumatatag kayo, hindi lang dahil sa may turuan. Mga kapatid, tatatag po tayo, lalago po tayo, hindi dahil sa kompleto lecture natin. Amen? Kaya nga po yung pinag-usapan natin, that discipleship is relationship. Liban sa mga programa natin sa simbahan, liban sa itinataguyod ng simbahan na discipleship and mentoring, liban po doon. Nakapag-open ba tayo ng paso, ano ba yung ulam natin? Kayo sa mga magkakapwa disciples, nagkakasharing ba kayo? Diba? So yun po mga kapatid, sa ganung paraan ko po isinasagawa ngayon ang discipleship sa aming church. At so makikita po natin, hindi po naging susi dito mga kapatid yung mga sinulat ko pong lecture. Ang naging susi po dito mga kapatid, nag-reveal talaga po siya sa akin. Na kahit hindi ko na po hawak yung aking notes, dahil nag-reveal po talaga sa akin mga kapatid, nandoon. So, pwede po ba tayong manalangin sandali? At ang idadalangin natin, Lord, salamat sa lahat ng mga pag-aaral, salamat sa lahat ng mga training, kailangan namin yun, Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, i-reveal mo sa amin, Panginoon. Yung habang nadidinig namin ito, may nakikita na kami, may nabivisualize na kaming gagawin namin para palalimin yung relationship namin, Lord, sa aming nag-aalaga sa amin at doon sa mga inaalagaan po namin. Sa gayon, Panginoon, nagkakaroon ng talagang discipleship. Lord, hayaan mo po na sa mga sandaling ito, yung uhaw po namin, Panginoon, i-convert niyo po sa mga aplikasyon na dapat namin gawin. And after this coaching, Panginoon, magkakaroon kami ng kakaibang kwento. Mga intimate moment na mabubuo, Panginoong Diyos. At maraming mauuhaw sa discipleship, Panginoong Diyos. Aasamin nila ang karanasan ito dahil makikita nila sa amin, Panginoon.
At kapag ito'y naranasan namin, kami mismo ang unang nababago, kami mismo ang unang napagpapala, kami mismo ang unang nagmamature, kami mismo ang unang nag-grow. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.